Amen. So mapagpalang umaga sa ating lahat. At handa na po ba tayo na makinig ng salita ng Diyos sa umagang ito? Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon sa ating buhay. At ang ating pong pag-aaralan sa umagang ito ay matatagpuan po natin sa aklat ng Hebreo, chapter 4, verses 14 hanggang 16. Sinasabi po rito, magpangatatag tayo sa ating pananampalataya, yamang mayroon tayong dakilang saserdote na pumasok sa kalangitan sa harapan ng Diyos. Walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Ang dakilang saserdote natin ito ay nakakaunawa sa ating mga kahinaan, sapagkat sa lahat ng paraay tinukso siyang tulad natin, ngunit hindi nagkasala. Kaya huwag na tayo mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos at doon kakamta natin ang habag at kalinga sa panahong kailangan natin ito. Tayo pong lahat ay umupo, tayo mananalangin. Hallelujah. Thank you po, Holy Father, sa oras na ito, God, sa iyong mga banal na salita na ipagkaloob sa amin sa umagang ito. Patuloy niyo po itong pagpalain, Panginoon, at salamat sa saganang kapahigan, wisdom, inalis at kapangyarihan ng iyong mga banal na salita na dadaloy sa oras na ito sa aming kalagitnaan. Gamitin mo po ang iyong abang lingkod na maging alulod, Panginoon, ng iyong mga kapahigan sa oras na ito yung kailangan ng iyong mga anak o Diyos. At balutin mo ng banal na presensya lugar na ito at i-guide mo kami, Holy Spirit, in Jesus' name. Amen. So ito po'y pinamagatan ko po ito na ang dakilang saserdote. So marami pong saserdote sa lumang tipan. Andun sila Moises, si Aaron, sila Joshua at iba pa po. Ngunit ang mga saserdote dito ay may kanya-kanyang kahinaan, may kanya-kanyang pagkukulang, may kanya-kanyang kapintasan. So bilang mga saserdote, kailangan din po nilang sumunod sa kautusan na kailangan po nilang maghandog para luminis sila sa kanilang mga kasalanan. So sila rin po ay may hangganan ang kanilang pagiging saserdote sapagkat nung sila ay nung sila po ay namatay, ay napatigil na po ang kanilang pagiging pagkasaserdote. Pero meron pong isang dakilang saserdote na ito ay walang kamatayan, na hindi na po niya kailangan maghandog para siya ay magbayad sa kanyang mga kasalanan sapagkat ang buhay niya ay sapat na para ihandog sa bawat isa sa atin. Isang buhay na walang kapintasan, na walang kulubot at walang kahinaan. Amen? Na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Siya po yung ating dakilang saserdote. Kaya sabi po sa verse 14, magpakatatag tayo sa ating pananampalataya, yamang meron tayong dakilang saserdote na pumasok sa kalangitan sa harapan ng Diyos, walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. So sabi po rito, unang puntos na makuha natin dito, magpakatatag tayo sa ating pananampalataya. So ibig sabihin, huwag po tayong matitinag sa ating pananampalataya. Ano man yung ating naranasan, ano man yung nangyayari sa ating paligid, magkagyaraman ang buong daigdig, magpakatatag pa rin po tayo sa ating pananampalataya. Ibig sabihin, panghawakan natin mabuti yung ating pananampalataya. Huwag natin itong iwawaglit, huwag natin itong iwawala sa mga buhay natin. Amen? Sapagkat meron tayong dadakilang saserdote na pumasok sa kalangitan sa harapan ng Diyos, walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Siya po yung dakilang saserdote na ngayon ay nasa kalangitan na po siya. Nasa harapan na po siya ng Diyos Ama at walang iba kundi ang buktong na anak ng ating Ama na si Jesucristo. Amen po, palakpakan po natin ang Panginoon. So siya po yung ating dakilang saserdote ngayon ay nasa harapan na po siya ng Diyos Ama. At siya po yung namamagitan sa atin, sa iyo at sa akin at sa ating lahat, na tayo ay kanyang ipinapanalangin sa harapan ng Ama. Amen? Kaya huwag po tayong manghihina. Kumbagay, higpitan natin mabuti yung ating pananampalataya. Huwag natin itong, huwag natin luwagan ang ating paghawak sa ating pananampalataya. Hawakan natin itong mabuti. Ingatan po natin ito sapagkat napagtagumpayan na po ng Panginoon ang mga bagay ng mundong ito. Na ngayon nga po siya ay nasa harapan ng Diyos at siya po yung namamagitan sa atin sa araw at sa gabi. Siya po yung nag-i-intercede sa bawat isa sa atin upang tayo din po
po ay magtagumpay sa sanlibutan ito. Amen? Siya po ang nag-iisang anak ng Diyos. Amen? Siya po ay pumasok sa kalangitan. Yun po mga saserdote noon, mga namatay na, ang sabi po sa Biblia, ang mga namatay na sila ay tulog na tulog, ni walang maalala sa mga nabubuhay. So, may hangganan po ang kanilang pagiging pagkasaserdote. Sila po ngayon ay tulog na tulog. Wala po sila sa kaharian, wala po sila sa harapan ng Diyos ngayon. Hindi tulad ni Kristo, na siya ngayon ay nasa harapan ng ating Ama, at siya ay patuloy na namamagitan sa bawat isa sa atin. So, ang sabi po sa Hebreo chapter 5 verse 5, gayon din naman, hindi si Kristo ang nagtaas ng kanyang sarili sa pagiging dakilang saserdote. So, hindi po siya ang nagtalaga sa kanyang sarili, hindi po siya ang nagtaas sa kanyang sarili, sa kanyang pagiging dakilang saserdote. Bago pa nilikha ang langit at ang lupa, may isang dakilang saserdote na po na itinalaga ng Ama upang tayo ay tubusin sa ating mga kasalanan. Gitan ng kanyang buhay na ialay niya doon sa krus na Kalbaryo. Ibig po siya namatay at muling nabuhay, at ngayon nga po siya ngayon ay nasa kalangitan at sa harapan ng ating Diyos Ama. Amen? Kaya sabi dito na hindi si Kristo ang nagtaas sa kanyang sarili sa pagiging dakilang saserdote. Siya ay hinirang ng Diyos na nagsabi sa kanya, sino ang humirang sa kanya? Ang Diyos Ama. Ang Diyos Ama na lumikha ng langit at ng lupa. Siya po yung nalaghirang kay Jesus na maging dakilang saserdote. Amen? At ang sabi po rito, ikaw ang aking anak, ako ang iyong ama. Anong sabi niya? Ikaw ang maging aking anak at ako ang iyong ama. Sinasabi niya, ako ang magiging ama mo at ikaw ang magiging anak ko. Amen? So, hindi po niya sinabi sa kanyang mga anghel na ikaw ang magiging anak ko. Kundi sinabi lamang niya ito sa kanyang dakilang saserdote na si Kristo Jesus. Amen? So, tayo po ngayon, na tayo ay nakipag-isa na kay Kristo. Tayo rin po ngayon ay mga anak na rin po ng Diyos. May karapatan na rin po tayo na tumawag sa kanya ng Ama ko at tawagin din po niya tayo na kanyang mga anak. Amen? Sapagkat tayo po ay nakipag-isa na sa kanyang anak na si Kristo. So ngayon po, si Kristo ang ating panganay na kapatid. Tayo yung mga nakakabata ng mga kapatid. At tayo rin po ay pagpapalain din po ng Diyos Ama, sapagkat tayo po ay mga anak na rin po ng Diyos panggitan ni Kristo Jesus. Amen? So sabi po sa Hebreo 8:1, ito ang tuon ng aming sinasabi. Tayo may dakilang saserdote na nakaupo sa kanan ng trono ng kataas-taasan. Siya'y naglilingkod doon sa tunay na dakong banal sa tundan hindi itinayo ng tao, kundi ng Panginoon. Ang sabi rito, tayo'y may dakilang saserdote na nakaupo ngayon sa trono ng kataas-taasang Diyos. Nasa kanan po siya ngayon ng trono ng ating Ama. Siya'y nakaupo doon. Yun po yung kanyang kalagayan sa ngayon, at maaaring siya rin po ay pinaglilingkuran ng mga anghel ng ating Panginoong Diyos. Amen? At siya rin po ay sabi dito, siya naglilingkod sa dakong banal sa tuldang hindi itinayo ng tao kundi ng Panginoon. So saan po siya naglilingkod? Sa tuldang banal na ito ay hindi ginawa ng tao kundi ginawa ito ng ating Panginoon. Itinalaga na talaga ng Ama para sa Kanya. Ang tulda ng tao ay may hangganan, mahina, may katapusan. Ngunit ang tulda na ginawa ng Panginoon, ito ay pangwalang hanggan at wala pong katapusan. Amen? Kaya siya po ay mananatili na nasa trono ng ating Ama at patuloy na siya po ay nag-i-intercede sa bawat isa sa atin. Siya yung laging namamagitan sa atin sa oras na tayo ay nagkakamali, sa oras na tayo ay nagkukulang, sa oras na tayo ay nagkakasala, nanghihina, naglulupaypay. Siya po ang nananalangin sa bawat isa sa atin na patuloy na kumilos ang Holy Spirit sa ating mga buhay upang patuloy tayong makabalik sa ating paglilingkod sa Panginoon. Katulad ni Ate Rona. Ni Ate Rona, di ba? Walang imposible sa Panginoon kung nais ka po niyang gamitin. Wala pong imposible na nahipuin niya muli, mangusap siya sa ating mga puso kasi nga po siya nanalangin sa atin. So dahil doon ang Holy Spirit ay patuloy na kumikilos sa
sa bawat buhay ng bawat isa upang makabalik tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon, sapagkat ang Panginoon nga po ngayon ay nasa trono ng harapan ng ating Diyos Ama at laging nanalangin sa bawat isa sa atin. Siya po laging namamagitan sa bawat isa sa atin. Kaya pag tayo nanghihina, nalulupaypay, ipinagpipray po niya tayo na tayo muli bigyan ng kalakasan at makapagbalik loob at makapaglingkod uli sa ating Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. So sabi po sa verse 15, ang dakilang saserdote natin ito ay nakaunawa sa ating mga kahinaan sapagkat sa lahat ng paraay, tinukso siyang tulad natin ngunit hindi nagkasala. So ang pangalawang puntos po, ang dakilang saserdote natin ito ay nakaunawa sa ating mga kahinaan. Bakit naunawaan niya ang ating mga kahinaan? Bibiyas siya ay Diyos. Hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Siya ay nagkatawang tao, nagkaroon siya ng laman, ng dugo, ng buto. At dahil doon, naranasan na siya magutom, mauhaw, naranasan na siya maghinagpis, magalit, at naranasan din niya na sa lahat ng paraan, siya po ay tinukso ng demonyo. Di ba naalala mo siya nag-fasting ng 40 days? Di ba? Nung siya gutom na, uhaw na, anong sabi sa kanya ng demonyo, gawin mong tinapay ang mga batong yan. Anong sabi ng Panginoon? Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na namumutawi mula sa Diyos Ama. At kung sumunod, dinala siya sa mataas na lugar, sinabi niya, sambahin mo ako, nakikita mo lahat ng iyang hariang iyan, ipagkakalob ko sa iyo. Ano sabi niya? Ang Diyos Ama lang ang iyong sasambahin. At dahil umalis ang demonyo, napahiya ang demonyo, tinukso siya, pero hindi siya nagpadaig sa tukso. Kaya sabi dito, kailanman siya ay hindi nagkasala sa kabila ng sa lahat ng paraan, siya ay tinukso ng demonyo. Amen? So ang bawat isa sa atin, meron din po tayong panlaban sa demonyo sa oras na tayo ay tinutukso. Andiyan ang salita ng Panginoon, nandiyan na pwede tayong mag-worship sa Lord, nandiyan na tayo pwedeng manalangin upang tayo ay hindi mahulog sa lahat ng uri ng mga tukso at malabanan natin ang lahat ng mga tukso. Amen? Kaya, sabi dito, kailanman ay hindi po siya nagkasala. Ibig sabihin nun, na ibigay po niya ng tama ang kanyang buhay na 100% sa harapan ng Ama. Siya ay nabuhay sa kabanalan at kailanman hindi siya nagkasala. Wala nga po siyang batik ng kasalanan na masusumpungan sa Kanya. Kaya nga po siya ay naging isang mahinang na handog na para ialay niya ang kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo. Amen? So ang bawat isa sa atin, kaya din po natin labanan ang anumang mga kasalanan na ilagay ng kaaway sa ating harapan, sapagkat ang lahat ng iyan ay napagtagumpay na nga po ng aming Panginoon. Ang kailangan lamang, matuto tayong magpakumbaba sa harapan ng Panginoon, tayo lumuhod, tayo manalangin kung may mga problema at pagsubok para ma-overcome natin ang lahat ng mga problema at pagsubok sa ating manasal. Maging ang lahat ng mga tukso na ilagay ng kaaway sa ating harapan. Amen? Nasa atin po ang Banal Espiritu Santo, iminagdalog niya po sa atin at ang Holy Spirit ay mas makapangyarihan kaysa sa espiritu ng kadiliman at ng salibutan ito. Kaya kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? Walang makapananaig sa bawat isa sa atin. Kung paano si Kristo ay hindi siya nagkasala, maaring tayo po minsan tayo nagkakamali. Tayo ay, kung minsan tayo ay nangihina. Pero pag sa oras na tayo ay lumapit sa Panginoon, tayo bibigyan niya muli ng kalakasan para ma-overcome niya natin anumang mga problema, pagsubok at lahat ng tukso na nilagay na kaaway sa ating harapan. Amen? Amen? Kaya naunawaan po niya ang ating mga kainaan sapagkat naranasan po niya na siya ay magkatawang tao. Kaya hindi po niya tayo itataboy. Kung tayo man ay nagkakasala, ang kanyang banal na dugo ay laging nakalaan doon sa harapan ng trono ng Ama. Hindi lamang siya ang nag-intercede sa atin, kundi yung kanyang banal na dugo na nakahain sa harapan ng trono ng Ama, na kanyang banal na dugo na ito ang siyang patuloy na nagtutubo sa atin sa lahat ng ating mga nagawang pagkukulang at kasalanan sa harapan ng Diyos. Amen? Kaya sabi rito, siya po nakakaunawa sa ating mga kahinaan.
Sabi po sa aklat ng Hebreo 7:26, si Jesus po ngayon ang dakilang saserdote na makatutugon sa ating pangangailangan. Siya'y banal, walang kapintasan o kasalanan, nahihiwalay sa mga makasalanan at mataas pa kaysa kalangitan. Anong sabi dito? Kung gayon si Jesus ang ating dakilang saserdote, makatutugon siya sa lahat ng ating pangangailangan. Ano man ang kailangan mo? Nais mo man ang kalakasan, nais mo man ang kapayapaan sa puso't isip mo, yan ay pagkakaloob sa atin ng Panginoon. Amen? Hindi po niya tayo itatakwil, hindi niya tayo itatakwil sa oras na kailangan natin ang tulong na hinihingi natin para sa Kanya. Kaya sabi rito, makatutugon sa ating pangangailangan. So, ibibigay po niya kung ano yung pangangailangan natin. Huwag lang po tayong manghina, huwag tayong manlulupaybay. Patuloy lang po tayong magtiwala sa Kanya, kumapit sa Kanya, at ang lahat ng ating pangangailangan ay tutuguan po niya iyon. Sapagkat walang bagay na mahirap at imposible sa ating Panginoon, sapagkat siya nga po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa Kanya nagmumula ang lahat ng tagumpay, ang lahat ng pagpapala. Amen? Kaya kaya niyang tugunan ang lahat ng ating pangangailangan. Hindi niya tayo iiwan, hindi po niya tayo pababayaan. Amen po? Kaya sabi dito, siya'y banal, walang kapintasan o kasalanan. So hindi nga po talaga siya nagkasala. Sabi niya, wala nga talaga siyang kapintasan at wala siyang nagawang anumang kasalanan nung siya ay nabubuhay dito sa lupa. Sabi dito, nahihiwalay sa mga makasalanan at mataas pa kaysa kalangitan. So siya ay nakahiwalay sa kasalanan. Kung bagay, hiwalay ang itim at puti, hindi mo ito pwedeng pagsamahin. Kung paano yung bukal na tubig na maalat at matabang, ay hindi mo pwedeng pagsamahin. Ganun din po ang Panginoon. Kung paano ang araw at gabi, hindi pwedeng pagsamahin, ganun din po ang ating Panginoon. Nakahiwalay siya sa mga makasalanan. So tayo dapat, ang bawat isa sa atin, tayo po ay nakahiwalay na rin po sa mga kasalanan. Hindi na po tayo nakikiisa sa masamang agos na mundo ito, sa anumang mga illegal na gawain, para lang tayo makasurvive sa araw-araw. Patuloy po tayong manindigan sa tama. Patuloy po tayong manindigan sa salita ng Diyos. Panghawakan natin ang salita ng Panginoon, sapagkat yun ay makapangyarihan sa lahat. At patuloy niyang ipuprovide ang ating pangangailangan. Pag nakikita niya ang mga puso natin na sa kabila ng mga kahirapan, pagsubok sa buhay, na tayo ay patuloy pa rin sumusunod sa Kanya. Amen? Siya po ay magagalak. Binibigyan niya, kung minsan binibigyan niya ang mga problema, pagsubok sa buhay natin upang subukin. Kung hanggang saan yung ating pagtitiwala, yung ating pagmamahal, yung ating pagsunod at paglilingkod sa Kanya, na anuman yung mga problema, pagsubok, hindi tayo lumalayo sa Kanyang presensya. Hindi tayo tumitigil sa ating paglilingkod sa Kanya, kundi patuloy tayo nagpapatuloy kahit tayo nasusugatan, tayo nasasaktan, tayo nahihirapan, tayo napibigati. Pag nakita ng Diyos na patuloy tayo naglilingkod sa Kanya, tutugunan niya ang lahat ng ating pangangailangan. Amen? Sapagkat sa Kanya nagmumula ang lahat na anumang mayroon ang mga bagay ng mundong ito. Amen? Kaya magpatuloy lang po tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon. At sabi nga po dito, siya ay mataas pa kaysa kalangitan. So hindi natin kayang sukatin ang kapangyarihan ng Diyos sa ating mga buhay. Hindi po natin ito kayang sukatin kung gaano ito kalawak, kung gaano ito kalalim. Yung kanyang kapangyarihan sa ating mga buhay. Kaya sabi rito, mataas pa kaysa kalangitan. Amen? Kaya huwag tayong matakot. Ano man yung mga nangyayari sa mundo ito, nababalitaan natin, gera dito, gera doon, tandaan natin na ang Panginoon ay laging nakatunghay sa bawat isa sa atin, sa bawat oras, sa bawat araw, kailan may hindi niya inalis ang paningin sa bawat isa sa atin. Lagi siyang nakatunghay sa atin. Nakikita niya kung anong ating pangangailangan. Nakikita niya na sa oras na kailangan natin ng kagalingan, tayo ay naghihinagpis. Alam po niya lahat ng iyon. Nakikita po niya yun. Kung minsan sinusubok lang po tayo ng Panginoon kung hanggang saan ang ating pagmamahal at pagsunod sa Kanya. Amen? So sa verse 16 po, sabi rito, kahit huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos,
At do'y kakanta natin ang habag at kalinga sa panahong kailangan natin ito. Sabi ko, huwag kayong mag-atubiling, lumapit sa trono ng mahabaging Diyos. Kaya huwag tayong mag-atubiling na lumapit sa trono ng ating mahabaging Diyos. Ano man ang nangyayari sa buhay natin. Hello? Huwag tayong mapagod na lagi tayong lumapit sa kanyang mahabaging trono, na lagi tayong kailangan tayong lumuhod, dumapa, gawin po natin ito para makamtan natin ano man yung ating kahilingan na hihingi sa Kanya. Kaya sabi niya rito, at doon makamtan natin ang habag at kalinga sa panahong kailangan natin ito. So, doon niya ipapadala sa atin yung kanyang habag at kalinga sa oras na kailangan natin ito. Kaya kung minsan, hinahayaan natin yung mga problema, pagsubok na dumarating sa ating mga buhay. Dahil doon lang tayo natututo na lumapit sa kanyang banal na trono, sa kanyang habag. Amen? Kasi pag walang problema, walang pagsubok, bahala ka dyan, hindi mo na ako dito. Ito mo na gagawin ko, yung gusto kong gawin, ito lang ang gawin ko, kasama ko yung mga barkada ko, inom dito, inom doon, lakon sa dito. Yun yung gagawin niya. Pero sa oras na pag ikaw ay pinalo na ng Panginoon, isang titik lang, matuto tayong lumapit sa kanyang banal na trono, sa kanyang mahabaging, lumapit sa trono ng ating mahabaging Diyos, di ba? Kaya minsan, hinahayaan niya na may mga problema dahil na dumarating sa ating buhay. Kasi doon tayo natututo na hanapin natin siya sa buhay natin. Doon tayo natuto na magpakumbaba sa Kanya, tumawag sa Kanya, manalangin sa Kanya, at umiyak sa Kanya. Yun yung gusto niya. Yung tayo ay lumambing sa Kanya, yung bang wala ka ng kapag-asa, na wala ka ng pwedeng kapitan pa, na kahit sino, kahit kayamanan mo, kahit magulang mo, hindi mo pwedeng kapitan. Dahil meron kang matinding problema, pagsubok na naranasan. Kundi, ang pwede mo lang lapitan, ang lumapit ka sa trono ng ating mahabaging Diyos. Kaya, hinahayaan ng Panginoon na mga problema at pagsubok na yan ay dumarating sa ating buhay upang matuto tayong magpakumbaba at hanapin natin siya ng buong puso. At pag hinapin natin siya ng buong puso, doon natin siya masusupungan. Di ba sabi niya, hanapin niyo ako ng buong puso at ako'y inyo masusupungan. At kapag siya ating nasusupungan, doon niya ipadama sa atin ang kanyang habag, kalinga sa panahong kailangan natin ito. Amen? Kaya pag may mga problema at pagsubok at lumapit na tayo sa Kanya, doon nakikilos ang Panginoon sa buhay natin. Para ibigay kung ano yung kahilingan mo. Nais mo ba ng kagalingan? Nais mo ba ng kapayapaan sa puso't isipan mo, ng katatagan sa puso't isipan mo? Yun ay ibibigay ng Panginoon yan sa oras na iyon ay iyong kailangan. Hindi po niya tayo itatakwil. Hindi po niya tayo itataboy. Hinahayaan ng Panginoon na dumating sa buhay natin yan upang matuto tayong lumapit sa Kanya at hanapin natin ang Panginoon sa ating mga buhay. Amen po? So, pangatlong puntos, kakanta natin ang kanyang habag at kalinga sa oras na kailangan natin ito. So, ibibigay po niya ang mga iyon kung ano yung kailangan natin na hinihiling natin sa Kanya. Sabi nga po sa Isaiah 41 verse 10, ako isa sa inyo, huwag kang matakot, ako ang inyong Diyos. Di ka dapat magagambakan ninuman, palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Ano sabi nito? Huwag tayong matakot. Mundo may maguna, huwag tayong matakot. Alam natin na buhay natin ay nasa Panginoon. Amen? At sabi niya, ako ang inyong Diyos. Hindi dapat kayo mangambakan ninuman. So, hindi dapat tayo mangambakan ninuman. Kung tayo man ay may mga nangyayari sa ating paligid na kaguluhan, katulad ng mga gera na nangyayari ngayon, huwag tayong mangambakan ninuman sapagkat nariyan ang Panginoon na nag-iingat sa atin, na tayo Kanyang pinoproteksyonan. Oo, nasa natin na tumaas ang mga bilihin, pero hindi tayo pagkukulangin ng Panginoon pag siya ay patuloy natin hahanapin sa ating mga buhay. Amen? Tayo Kanyang tutulungan, tayo Kanyang palalakasin, kung tayo may nangihina, nanlulupaypay, dahil sa mga balitang ating naririnig, tayo Kanyang palalakasin, tayo ay Kanyang tutulungan. Amen? Hindi niya tayo pababayaan. Nariyan lagi ang Kanyang tulong sa bawat isa
sa atin. Amen? Kaya magpatuloy lang po tayo sa paglapit sa trono ng ating mahabang Diyos. Ano man po yung mga nangyayari sa ating buhay at tayo kanyang iingatan at tayo ay kanyang ililigtas. Amen? Ang Diyos ay totoo sa kanyang mga pangako. Hindi po siya bulaan na Diyos. Ang lahat ng kanyang sinasabi ay kanyang ginagawa sa bawat isa sa atin. Pag sinabi ililigtas ka ng Panginoon. Kahit 10,000 yung mga namatay sa harapan mo, iingatan at puproteksyon ka ng Panginoon. At hindi niya hayaan na ikaw ay mamatay. Amen? Sapagkat walang imposible sa kanya. Lagi ng kanyang mga anghel, maging siya man, pwedeng bumaba sa kanyang trono para tayo ingatan at kanyang proteksyonan at tayo ay kanyang iligtas. Amen, di ba? Tayo nga ng mga masasamang magulang pag humingi sa atin yung anak natin ng tinapay, bibigyan ba natin ng bato? Pag humingi ng isda, bibigyan natin ng ahas? Di ba, ibibigay natin sa kanila ang lahat ng halang pangailangan para sa ikabubuti nila. So, ganoon din po ang ating Diyos. Ibibigay din po niya sa atin ang lahat ng mga bagay na ikabubuti sa bawat isa sa atin. Bilang tayo ng kanyang mga anak na nakipag-isa na kay Kristo, ang ating dakilang saserdote na walang iba kundi ang tunay na anak ng Diyos na si Kristo Jesus. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya huwag po tayong magpatuloy po tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon. At maranasan po natin ang kanyang mga pangako sa bawat isa sa atin. Amen? Huwag po lang po tayong mapagod, huwag tayong manghinawa, huwag tayong manlulupaypay. Sapagkat nariyan po lagi ang Panginoon. Ang kailangan lamang lumapit tayo sa Kanya. At ano yung unang puntos natin? Magpakatatag tayo sa ating pananampalataya. Pangalawa, siya ang ating dakilang saserdote na kaunawa sa ating mga kahinaan. Pangatlo, kakamtan natin ang kanyang habag at kalinga sa oras na kailangan natin ito. So ang mga bagay na ito, kung ito'y ating pangahawakan, tayo po ay isang mananagumpay na mananampalataya dito sa ibabaw ng mundo. Maraming salamat at magandang umaga po sa ating lahat.